Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngayong araw na ito, Enero 22, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nabigyan ng pagkakataong magbukas ng ating mga mata, huminga ng hangin ng buhay, at magsimula ng isang bagong kabanata sa ating paglalakbay kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo kinalimutan, at patuloy niya tayong binibigyan ng mga pagkakataon upang maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig at habag. Sa araw na ito, nais kong batiin kayong lahat ng buong init ng puso, sapagkat alam kong bawat isa sa inyo ay may malalim na pangangailangan, may mga daing na nais ibahagi sa Panginoon, at may mga pangarap na nais makamit sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ay lubos na natutuwa at nagagalak na muli tayong magkakasama dito sa panalangin dahil alam ko na ang bawat sandali na ginugugol natin sa presensya ng Diyos ay hindi nasasayang, kundi ito ay nagiging pundasyon ng ating mga himala at mga pagpapala na darating sa ating buhay. Sa umaga na ito, nais kong pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, sa lahat ng mga biyayang kanyang ibinigay, at sa lahat ng mga plano na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. Pasalamatan natin siya dahil sa simpleng biyaya ng paggising, ng paghinga, ng pagkakaroon ng lakas upang kumilos at gumawa ng mga bagay na kailangan nating gawin sa araw na ito. Pasalamatan natin siya dahil sa kanyang walang sawang pagmamahal, sa kanyang walang kupas na katapatan, at sa kanyang walang hanggang awa na sumasaklaw sa atin kahit sa ating mga pagkakasala at kahinaan. Ang bawat umaga ay isang patunay ng kanyang kabutihan, isang paalala na ang kanyang mga awa ay bago sa bawat araw, at isang pagkakataon upang magsimula muli ng may pag-asa at determinasyon na sundin ang kanyang mga landas. Ngayong araw, ang ating tema ay napakalakas at napakahalagang mensahe para sa bawat mananampalataya. Panginoon, mauna ka sa akin ngayon. Ito ay isang panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng puso ng isang taong nakakaalam na walang matagumpay na araw kung hindi nagsisimula sa presensya ng Diyos. Ito ay isang pagkilala na tayo ay hindi sapat sa ating sariling lakas, sa ating sariling karunungan o sa ating sariling kakayahan. Kailangan natin ang Panginoon na mamuno sa atin, na gabayan ang bawat hakbang na ating gagawin at magbigay ng direksyon sa bawat desisyon na ating gagawin. Sa mundo na puno ng mga hamon, mga pagsubok at mga pagkakataon na maaaring magdulot ng pagkalito at takot, kailangan natin ng isang matatag na gabay, isang mapagkakatiwalaang tagapayo, at isang makapangyarihang tagapagtanggol. At ang lahat ng ito, makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo na handang mamuno sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Ang ating bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa Kawikaan 3:6 na nagsasabi, "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magtiwala sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at siya ang magpapatuwid ng iyong mga landas." Mga kapatid, pakinggan ninyo ang mensaheng ito ng mabuti. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ang pagtitiwala sa Panginoon ay dapat buong-buo, walang pagdududa at walang pagreserba. Hindi tayo dapat umasa lamang sa ating sariling pag-unawa, sa ating sariling mga plano o sa ating sariling mga estratehiya. Sa halip, dapat nating kilalanin ang Diyos sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng ating mga desisyon at sa lahat ng ating mga hakbang. Kapag ginawa natin ito, ang pangako ng Diyos ay malinaw. Siya mismo ang magpapatuwid ng ating mga landas, siya mismo ang magtuturo kung saan tayo dapat pumunta, at siya mismo ang magsisiguro na tayo ay makakarating sa tamang destinasyon. Ito ay isang kamangha-manghang pangako na dapat nating hawakan ng mahigpit sa ating mga puso ngayong araw. At ngayon, habang tayo ay nagsisimula ng panalangin na ito,
Nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin ng buong puso. Kung nasaan man kayo ngayon, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho, sa daan o kahit saan, nais kong hilingin sa inyo na seryosohin ang sandaling ito. Isara ang inyong mga mata kung kaya ninyo, tumahimik ang inyong mga isipan at buksan ang inyong mga puso sa presensya ng Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o isang gawain na dapat lamang tapusin. Ito ay isang sagradong pakikipag-ugnayan sa lumikha ng sansinukob, isang mahalagang oras na maaari nating makausap ang Diyos ng direkta at marinig ang kanyang tinig sa ating mga puso. Kaya naman mga kapatid, maghanda tayo ngayon. Ihiwalay natin ang sandaling ito para sa Panginoon. Iwaksi natin ang lahat ng mga alalahanin, mga problema at mga distraksyon at tumuon lamang sa Kanya na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga solusyon at sagot sa ating mga panalangin. Mahal kong Panginoon, Diyos ng langit at lupa, Ama ng lahat ng mga lumikha at Hari ng lahat ng mga hari, ako ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pagpapakumbaba at paggalang. Ako ay lumaluhod sa harapan ng iyong trono ng biyaya, hindi dahil sa aking mga kabutihan o dahil sa aking sariling kabanalan, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at habag na sumasaklaw sa lahat ng mga makasalanan na nananampalataya sa iyo. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo ng buong puso dahil sa buhay na ito, dahil sa paghinga na ito, at dahil sa pagkakataong ito na muli akong makakausap ka. Salamat po Diyos ko dahil hindi mo ako tinalikuran kahit sa mga sandaling ako ay naging mahina, naging pabaya o naging malayong-malayo sa iyong presensya. Salamat po dahil patuloy mo akong pinagmamahal, patuloy mo akong ginagabayan at patuloy mo akong binibigyan ng mga pagkakataon upang bumalik sa iyo at maranasan muli ang init ng iyong yakap. Panginoon, sa umaga na ito, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa simpleng biyaya ng paggising. Alam ko, Panginoon, na maraming tao ang hindi na nagising ngayong umaga. Maraming tao ang natulog at hindi na muling dumilat ang kanilang mga mata sa mundong ito. Ngunit ako, sa iyong walang hanggang awa, ay binigyan mo muli ng pagkakataon. Binigyan mo ako ng bagong simula, ng bagong pag-asa at ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Salamat po Panginoon dahil ang iyong mga awa ay bago sa bawat umaga tulad ng sabi sa awit ng mga awit ng Lamentasyon 3:22-23. Dahil sa mga awa ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, dahil ang kanyang mga pagmamahal ay hindi nauubos. Mga bago nga sa bawat umaga, malaki ang iyong pagtatapat. Panginoon, ngayong umaga, ako ay nananalig sa bagong awa na ito, sa bagong pagmamahal na ito, at sa bagong katapatan na ito na iyong ipinagkakaloob sa akin at sa lahat ng mga sumasampalataya sa iyo. Salamat po Panginoon dahil sa katawan na ito na gumagana, sa mga mata na nakakakita, sa mga tainga na nakakarinig, sa mga kamay at paa na makakilos, at sa isipan na makapag-isip at makapagrason. Salamat po dahil sa pamilyang iyong ibinigay sa akin, sa mga kaibigan na sumisigla sa aking buhay, at sa mga taong patuloy na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kahalaga sa iyong paningin. Salamat po Panginoon dahil sa tahanan na sumasaklaw sa amin, sa pagkain na nasa aming hapag, at sa lahat ng mga pangangailangan na iyong tinutustusan araw-araw. Alam ko Panginoon na ang lahat ng mga ito ay nagmumula sa iyo at ako ay walang karapatan na kunin ang kredito para sa anumang bagay na mayroon ako. Lahat ay grasya, lahat ay biyaya, at lahat ay bunga ng iyong kabutihan. Panginoon, ngayong umaga, ako ay kinikilala ang iyong presensya dito sa aming mga puso. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay nandito, hindi dahil sa aming mga gawa o dahil sa aming mga kabaitan, kundi dahil ikaw ay tapat sa iyong pangako na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, doon ako ay nasa gitna nila, ayon sa Mateo 18:20.
Panginoon, kami ay narito ngayon, nagtitipon sa iyong pangalan, nananalangin sa iyong pangalan, at umaasa sa iyong kapangyarihan. Kaya naman, Panginoon, ako ay humihiling sa iyo na ipakita ang iyong presensya sa amin ngayong umaga. Hayaan mo kaming maramdaman ang iyong pagmamahal, ang iyong kapayapaan, at ang iyong kapangyarihan na gumagawa ng mga himala sa aming mga buhay. Ngayong araw, Panginoon, ang tema ng aming panalangin ay napakahalaga at napakalakas. Panginoon, mauna ka sa akin ngayon. Panginoon, ako ay kinikilala na ako ay hindi sapat, na ako ay mahina at na ako ay nangangailangan ng iyong pag-aakay sa bawat sandali ng araw na ito. Alam ko, Panginoon, na ang buhay ay puno ng mga desisyon na dapat gawin, mga landas na dapat tahakin, at mga pagsubok na dapat harapin. At sa gitna ng lahat ng mga ito, ako ay hindi maaaring magtiwala lamang sa aking sariling pag-unawa o sa aking sariling lakas. Kailangan ko ikaw, Panginoon. Kailangan ko na ikaw ang mamuno sa akin. Nagabayan ang bawat hakbang ko at siguruhing ako ay nasa tamang direksyon. Kaya naman, ngayong umaga, ako ay sumusumamo sa iyo. Panginoon, mauna ka sa akin. Huwag mo akong hayaan na maglakad ng mag-isa. Huwag mo akong hayaan na gumawa ng mga desisyon ng wala ka. Huwag mo akong hayaan na harapin ang mga hamon ng araw na ito nang walang iyong presensya at kapangyarihan. Panginoon, naalala ko ang sinabi sa Isaiah 30:21, at ang iyong mga tainga ay makakarinig ng salita sa likod mo na nagsasabi, ito ang daan, lumakad kayo rito, pagka kayo'y pumihit sa kanan at pagka kayo'y pumihit sa kaliwa. Panginoon, ito ang aking panalangin ngayong araw, na marinig ko ang iyong tinig na gumagabay sa akin, na marinig ko ang iyong mga tagubilin na nagsasabi sa akin kung saan ako dapat pumunta at kung ano ang dapat kong gawin. Panginoon, sa mundong puno ng ingay, ng mga distraksyon at ng mga tinig na naglalayong akitin ako palayo sa iyo, ako ay nangangailangan ng klaridad ng iyong tinig. Kailangan ko ang iyong karunungan na higit pa sa lahat ng karunungang makamundo, ang iyong pag-unawa na lumampas sa lahat ng pag-unawa ng tao, at ang iyong gabay na walang pagkakamali at laging tama. Panginoon, kilala ko na ako ay mahina. Kilala ko na may mga pagkakataon na ako ay nagkakamali, na ako ay bumabagsak at na ako ay naligaw sa tamang landas. Ngunit Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataong iyon, ikaw ay laging nandoon upang akong damputin, akong itayo muli at akong buhayin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo ako inilista sa aking mga pagkakamali. Salamat po dahil ang iyong awa ay mas malaki pa kaysa sa aking mga kasalanan at ang iyong pagmamahal ay mas malakas pa kaysa sa aking mga kahinaan. Ngayong umaga, Panginoon, ako ay dumating sa iyo na may buong pagtitiwala na alam kong ikaw ay magiging kasama ko sa lahat ng mga sandali ng araw na ito. Naniniwala ako na ikaw ay gagawa ng mga himala, na ikaw ay magbubukas ng mga pintuan na imposible pang mabuksan, at na ikaw ay magdadala ng mga pagpapala na lampas pa sa aking inaasahan. Panginoon, nais kong kunin ang sandaling ito upang dalhin sa iyo ang bawat aspeto ng araw na ito. Panginoon, mula sa sandaling ako ay bumangon sa aking kama hanggang sa sandaling ako ay muling humiga upang matulog, nais ko na ikaw ang mamuno sa akin. Sa bawat gawain na aking gagawin, sa bawat tao na aking makakasalamuha, sa bawat desisyon na aking gagawin, nais ko na ikaw ang nasa una, na gabay, na tagapayo at nakasama. Panginoon, huwag mo akong hayaan na maglakad ng mag-isa. Huwag mo akong hayaan na magsalita ng walang iyong karunungan. Huwag mo akong hayaan na kumilos ng walang iyong pagpapahintulot. Nais ko, Panginoon, na ang bawat bagay na aking gagawin ngayong araw ay para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong karangalan, at para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, alam ko na ang araw na ito ay may mga hamon na naghihintay.
May mga gawain na dapat kong tapusin, may mga problema na dapat kong solusyonan, at may mga tao na maaaring magdulot ng stress o ng kaguluhan sa aking buhay. Ngunit Panginoon, sa gitna ng lahat ng mga ito, ako ay naniniwala na ikaw ay mas malaki, mas malakas, at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng mga hamong ito. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ako ay makakagawa ng mga bagay na lampas pa sa aking kakayahan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong biyaya, ako ay makakamit ng mga tagumpay na imposible sa aking sariling lakas. At naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong presensya, ako ay makakaranas ng kapayapaan, kagalakan at sigasig na hindi maaaring ibigay ng mundong ito. Panginoon, naalala ko ang pangako mo sa Jeremiah 29:11, sapagkat aking nalalaman ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Panginoon, hinihiling ko ang pangakong ito ngayong araw. Naniniwala ako na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti, na ang iyong mga plano ay puno ng pag-asa, at na ang iyong mga plano ay magdadala sa akin sa isang kinabukasan na puno ng mga pagpapala at tagumpay. Kaya naman Panginoon, ako ay sumusuko sa iyo. Inilalaan ko ang araw na ito sa iyo. Isinusuko ko ang aking mga plano, ang aking mga kagustuhan at ang aking mga ambisyon, at hinihiling ko na ang iyong kalooban ang mangyari sa aking buhay. Panginoon, habang ako ay patuloy na nananalangin ngayong umaga, nais kong dalhin sa iyo ang mga partikular na pangangailangan ng aking buhay at ng mga taong mahal ko. Panginoon, alam mo ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa aming mga puso, ang lahat ng mga alalahanin na bumabalot sa aming mga isipan, at ang lahat ng mga pangangailangan na hindi pa natutugunan. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na walang imposible sa iyo. Naniniwala ako na ikaw ay Diyos ng mga himala, na ikaw ay may kapangyarihan na gawing posible ang imposible, at na ikaw ay may kakayahan na magbigay ng mga sagot sa mga panalangin kahit na ang mga ito ay tila malayong malayo sa kasalukuyan. Panginoon, ako ay humihiling sa iyo ngayong umaga ng agarang mga himala. Oo, Panginoon, alam kong ikaw ay Diyos na hindi limitado ng oras, na hindi hinihigpitan ng mga batas ng kalikasan, at na hindi napipigilan ng anumang hadlang. Kaya naman, Panginoon, ako ay nananalig sa iyong kapangyarihan na magdala ng mga himala sa buhay ko at sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa iyo. Magdala, Panginoon, ng mga himala sa kalusugan. May mga taong nagdurusa ngayon sa sakit, na nakaratay sa mga ospital, na umaasa sa mga medikal na tulong, ngunit ang lahat ay tila hindi sapat. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang may kapangyarihan na magpagaling ng mga sakit na walang lunas, na magpabuti ng mga kondisyon na itinuturing ng walang pag-asa, at na magdala ng kalusugan sa mga katawang sira at mahina. Kaya naman, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ngayong umaga. Pagalingin mo ang mga may sakit, palakasin mo ang mga mahihina, at ibalik mo ang kalusugan sa mga nangangailangan. Panginoon, ako rin ay humihiling ng mga himala sa pananalapi. Maraming mga pamilya ngayon ay nahihirapan, na walang sapat na pagkain, walang sapat na pera upang bayaran ang mga bills, at walang sapat na rekursos upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kasaganaan, ang Diyos na nagpapakain sa mga ibon sa kalangitan at nagbibihis sa mga liryo sa parang. Kung gayon, Panginoon, alam ko na ikaw ay may kakayahan na tustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, magbukas ka ng mga pintuan ng trabaho, magbigay ka ng mga pagkakataon ng negosyo, at magdala ka ng mga biyaya na pangpinansyal sa mga taong nananampalataya sa iyo.
Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang iyong katapatan sa pagbibigay ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Panginoon, ako ay humihiling din ng mga himala sa mga relasyon. Maraming mga pamilya ngayon ay wasak, na puno ng away, ng galit, at ng hindi pagkakaunawaan. Maraming mga mag-asawa na nasa bingit ng paghihiwalay. Maraming mga magulang at anak na hindi na nag-uusap, at maraming mga kaibigan na nag-away at naging magkaaway. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pagpapanumbalik, ang Diyos na may kapangyarihan na pagalingin ang mga relasyong wasak at magbalikan ang mga pusong naghiwalay. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, pagalingin mo ang mga relasyong sira, magdala ka ng pagkakasundo sa mga pamilyang gulo, at ibalik mo ang pagmamahal at respeto sa mga taong dating magkasundo, ngunit ngayoy magkaaway na. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong mga himala sa espiritual na aspeto ng aming buhay. Maraming tao ngayon, Panginoon, ay malayo sa iyo. May mga taong hindi pa nakikilala ang iyong pangalan. May mga taong naligaw sa landas ng katuwiran. At may mga taong nasasakal ng kasalanan at hindi makalabas. Panginoon, ako ay nananalangin para sa kanilang kaligtasan. Hinihiling ko sa iyo na buksan mo ang kanilang mga puso. Linawin mo ang kanilang mga isipan at takayin mo sila pabalik sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na makaramdam sila ng iyong presensya, maranasan sila ng iyong pagmamahal, at makilala sila ang katotohanan na ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Panginoon, naalala ko ang sinabi sa Marcos 10:27, si Jesus ay tumingin sa kanila at sinabi, sa mga tao ay imposible, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay posible. Panginoon, ito ang aking pag-asa ngayong umaga na ang lahat ng mga bagay ay posible sa iyo. Ang mga bagay na imposible sa akin, posible sa iyo. Ang mga sitwasyon na tila walang solusyon, may solusyon sa iyo. Ang mga pangarap na tila malayang malayo, maaabot sa pamamagitan mo. Kaya naman, Panginoon, ako ay nananalig sa iyong kapangyarihan, umaasa sa iyong katapatan at naniniwala sa iyong mga pangako. Panginoon, habang ako ay nanalangin ngayong umaga, nais kong maglaan ng panahon upang manalangin para sa aking pamilya. Panginoon, alam mo kung gaano ko kamahal ang aking pamilya. Sila ang aking kayamanan, ang aking lakas, at ang aking inspirasyon sa bawat araw. Kaya naman, Panginoon, ako ay sumusumamo sa iyo na protektahan mo sila, pangalagaan mo sila, at gabayan mo sila sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Panginoon, protektahan mo ang aking mga magulang, bigyan mo sila ng mahabang buhay, ng mabuting kalusugan at ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Protektahan mo ang aking asawa kung mayroon man. Bigyan mo siya ng lakas, ng karunungan at ng biyaya upang makapaglingkod sa pamilya ng buong puso. Protektahan mo ang aking mga anak. Gabayan mo sila sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga pangarap, at sa kanilang mga desisyon. Hayaan mo, Panginoon, na lumaki sila na may takot sa iyo, may pagmamahal sa iyo, at may hangaring maglingkod sa iyo. Panginoon, nanalangin din ako para sa lahat ng mga miyembro ng aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking mga tito at tita, ang aking mga pinsan, at lahat ng mga kamag-anak na malapit sa aking puso. Panginoon, alam ko na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga pakikibaka, mga hamon at mga pangangailangan. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo na dalhin mo ang iyong mga sagot sa kanilang mga panalangin, bigyan mo sila ng mga himala na kailangan nila, at ipakita mo sa kanila ang iyong katapatan at kabutihan. Panginoon, hayaan mo na ang aming pamilya ay maging isang pamilyang Kristiyano, isang pamilyang nagmamahalan, isang pamilyang nag-aalaga sa isa't isa, at isang pamilyang sumasamba at naglilingkod sa iyo ng buong puso. Panginoon, nanalangin din ako para sa kalusugan ng bawat miyembro ng aking pamilya.
Panginoon, alam mo na ang kalusugan ay isa sa pinakamahalagang biyaya na maaaring maibigay sa tao. Kung walang kalusugan, mahirap gawin ang lahat ng mga bagay na nais nating gawin. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, protektahan mo ang aming mga katawan mula sa anumang sakit. Palakasin mo ang aming mga immune system upang makabantay laban sa mga virus at bakterya. Bigyan mo kami ng enerhiya at sigasig upang magawa namin ang lahat ng mga responsibilidad na iyong ibinigay sa amin. At kung mayroon mang miyembro ng aking pamilya na may sakit ngayon, Panginoon, ako ay sumusumamo sa iyo. Pagalingin mo siya. Ikaw ang dakilang manggagamot at naniniwala ako na walang sakit na labis sa iyong kapangyarihan na pagalingin. Panginoon, ako ay nanalangin din para sa kalayaan at proteksyon ng aking pamilya mula sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, alam ko na tayo ay nabubuhay sa mundong puno ng panganib. May mga aksidente na maaaring mangyari, may mga sakuna na maaaring dumarating at may mga kaaway na maaaring magbalak ng masama laban sa amin. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay aming kanlungan, aming malakas na tore at aming tagapagtanggol. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, ilagay mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak, protektahan mo kami ng iyong dugo at gabayan mo kami sa lahat ng aming mga lakad. Huwag mo kaming hayaan na mahulog sa mga bitag ng kaaway. Huwag mo kaming hayaan na makaranas ng aksidente o sakuna. At protektahan mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng uri ng kasamaan, kahit pisikal, emosyonal o espiritual. Panginoon, ako ay nanalangin din para sa mga taong nasa paligid ko, ang aking mga kaibigan, ang aking mga katrabaho, ang aking mga kakilala, at lahat ng mga taong bahagi ng aking buhay. Panginoon, alam ko na ang bawat tao na dinalhan mo sa aking buhay ay may layunin, at ang bawat pakikipag-ugnayan ay may kahulugan. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, bigyan mo ako ng karunungan upang makipagrelasyon sa kanila ng maayos. Bigyan mo ako ng pagmamahal upang mahalin ko sila ng tunay. Bigyan mo ako ng pasensya upang makabata ako sa kanila kahit sa mga panahong mahirap. At gamitin mo ako, Panginoon, upang maging instrumento ng iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na sa pamamagitan ko, sila ay makaramdam ng iyong presensya, maranasan ng iyong kabutihan at makilala ang iyong pag-ibig. Panginoon, nanalangin din ako para sa aking bansa. Panginoon, alam mo ang sitwasyon ng aming bansa ngayon. May mga problema sa ekonomiya, may mga isyong pampolitika, may mga suliranin sa seguridad at maraming iba pang mga hamon na kinakaharap ng aming bansa. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay may kontrol sa lahat ng mga bagay at na walang bansa na masyadong malayo o masyadong maliit para sa iyong pansin. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, pagpalain mo ang aming bansa. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga leader upang gumawa sila ng mga desisyong makabubuti sa sambayanang Pilipino. Protektahan mo ang aming bansa mula sa lahat ng uri ng kaaway, mula sa terorismo, mula sa natural na sakuna, at mula sa lahat ng mga bagay na maaaring magdulot ng pinsala. At higit sa lahat, Panginoon, magdala ka ng espiritual na pagbabago sa aming bansa. Hayaan mo na maraming tao ang makilala ka, maraming tao ang manampalataya sa iyo, at maraming tao ang maglingkod sa iyo ng buong puso. Panginoon, nanalangin din ako para sa simbahan, para sa lahat ng mga pastor, mga ministro, mga missionaries at mga manggagawa sa inyong ubasan. Panginoon, alam ko na ang mga taong ito ay may malaking responsibilidad, ang magpangaral ng iyong salita, ang magturo ng iyong mga katotohanan at ang mangalaga sa mga kawan na iyong ipinagkatiwala sa kanila. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, bigyan mo sila ng lakas, ng karunungan at ng biyaya upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin ng epektibo. Protektahan mo sila mula sa pagkapagod,
mula sa discouragement at mula sa lahat ng mga atake ng kaaway. At gamitin mo sila, Panginoon, upang magdala ng maraming kaluluwa sa iyong kaharian. Panginoon, nanalangin din ako para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoon, nakakalungkot isipin na maraming tao ngayon ay nabubuhay ng walang pag-asa, walang layunin at walang pag-asa tungkol sa kamatayan. Maraming tao ay nagsasayang ng kanilang buhay sa mga bagay na walang kahulugan. Naghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na panandalian at umaasa sa mga tao o mga bagay na hindi maaaring magligtas sa kanila. Ngunit Panginoon, alam ko na ikaw ay nais na lahat ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, gawin mo ang paraan upang ang mga taong ito ay makarinig ng iyong salita, makaramdam ng iyong presensya, at tanggapin ka bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Gumawa ka, Panginoon, ng mga oportunidad para sa amin na magbahagi ng iyong magandang balita at bigyan mo kami ng tapang at karunungan upang magsalita ng iyong katotohanan sa pagmamahal. Panginoon, nanalangin din ako para sa komunidad ng channel na ito, para sa lahat ng mga taong nanonood ngayong umaga at nakikinig sa panalangin na ito. Panginoon, alam ko na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga pangangailangan, mga daing at mga pangarap. May mga taong naghahanap ng direksyon sa buhay, may mga taong nahaharap sa malalaking desisyon, may mga taong dumadanas ng sakit at kalungkutan, at may mga taong umaasa na lamang sa isang himala. Panginoon, ako ay nanalangin para sa bawat isa sa kanila. Hinihiling ko sa iyo na dalhin mo ang iyong mga sagot sa kanilang mga panalangin, bigyan mo sila ng mga himala na kailangan nila at ipakita mo sa kanila ang iyong katapatan at kabutihan. Panginoon, hayaan mo na ang panalangin na ito ay maging instrumento ng pagpapala sa kanilang mga buhay at na sa pamamagitan nito, sila ay lumapit ng mas malapit sa iyo. Panginoon, ngayon ay nais kong maglaan ng panahon upang manalangin para sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay. Ang pangangailangan para sa trabaho at sa pananalapi. Panginoon, alam ko na maraming tao ngayon ay nahihirapan sa aspetong ito. May mga taong walang trabaho na naghahanap ng pagkakataon ngunit walang sumasagot. May mga taong may trabaho ngunit ang sahod ay hindi sapat upang matugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. May mga taong may negosyo ngunit ang negosyo ay hindi umuunlad. At may mga taong may utang na hindi alam kung paano babayaran. Panginoon, ako ay nanalangin para sa lahat ng mga taong ito. Hinihiling ko sa iyo na magbukas ka ng mga pintuan ng trabaho para sa mga walang trabaho. Ilagay mo sila sa tamang lugar, sa tamang oras at sa harap ng tamang mga tao na magbibigay sa kanila ng pagkakataon. Panginoon, para sa mga may trabaho, hinihiling ko sa iyo na pagpalain mo ang kanilang mga kamay, patagin mo ang kanilang mga landas, at bigyan mo sila ng favor sa paningin ng kanilang mga boss at katrabaho. Panginoon, nanalangin din ako para sa mga negosyante at mga entrepreneurs. Panginoon, alam ko na ang pagpapatakbo ng negosyo ay hindi madali. May mga araw na mabuti ang benta, ngunit may mga araw din na walang customers. May mga panahon ng kasaganaan, ngunit may mga panahon din ng kakulangan. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, magdala ka ng maraming customers, ng maraming clients, at ng maraming oportunidad upang lumaki at umunlad ang kanilang negosyo. Bigyan mo sila ng mga ideya na creative, ng mga estratehiya na epektibo, at ng mga koneksyon na makakabuti sa kanilang negosyo. At higit sa lahat, Panginoon, protektahan mo ang kanilang negosyo mula sa lahat ng uri ng kapahamakan, mula sa mga scammers, mula sa mga dishonest na tao, at mula sa lahat ng mga bagay na maaaring magdala ng pinsala. Panginoon, nanalangin din ako para sa mga taong may utang. Panginoon, alam ko na ang pagkakaroon ng utang ay nagiging malaking pasanin sa maraming tao.
May mga taong hindi makatulog sa gabi dahil iniisip ang kanilang mga utang. May mga taong natatakot na lumabas ng bahay dahil baka habulin sila ng mga pinagkakautangan. At may mga taong nawalan na ng pag-asa dahil sa laki ng kanilang utang. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na Ikaw ay Diyos ng mga himala, na may kakayahan na magdala ng mga solusyon kahit sa mga sitwasyong mukhang walang solusyon. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, bigyan mo ng paraan ang mga taong ito upang mabayaran ang kanilang mga utang. Magdala ka ng mga unexpected blessings, ng mga opportunities na magbibigay ng karagdagang kita at ng mga taong handang tumulong sa kanila sa kanilang oras ng pangangailangan. Panginoon, nanalangin din ako para sa karunungang pangkabuhayan. Panginoon, alam ko na hindi sapat na magkaroon lamang ng pera. Kailangan din natin ng karunungan kung paano ito wastong pamahalaan. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, turuan mo kami kung paano mag-budget, kung paano mag-impok, at kung paano gumawa ng mga matalinong desisyon tungkol sa pananalapi. Protektahan mo kami mula sa mga tukso na gastusin ang pera sa mga bagay na hindi kailangan. Bigyan mo kami ng disiplina upang magtabi para sa kinabukasan. At turuan mo kami kung paano maging mabubuting tagapangasiwa ng lahat ng mga biyayang iyong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, naalala ko ang sinabi sa Filipos 4:19, at tutustusan ng Diyos ko ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, hinihiling ko ang pangakong ito ngayong umaga. Naniniwala ako na Ikaw ay tutupad sa lahat ng aming mga pangangailangan, hindi ayon sa aming kayamanan, hindi ayon sa aming mga kasanayan, ngunit ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. At Panginoon, ang iyong kayamanan ay walang hanggan, walang katapusan at walang limitasyon. Kaya naman ako ay may buong tiwala na Ikaw ay magbibigay ng lahat ng kailangan namin. Panginoon, ngayon ay nais kong maglaan ng panahon upang gumawa ng mga deklarasyon na nakabase sa iyong salita. Panginoon, naniniwala ako na ang iyong salita ay buhay at mabisa at na ang mga pangako mo ay oo at amen sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya naman, ngayong umaga ako ay tumitindig sa iyong mga pangako at nananalig na ang lahat ng mga ito ay para sa akin at sa lahat ng mga sumasampalataya sa iyo. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay anak ng Diyos, na ako ay nilikha sa kanyang wangis at larawan ayon sa Genesis 1:27. Ako ay nagdedeklara na ako ay pinili, hirang at pinagpala ng Diyos ayon sa Efeso 1:4. Ako ay nagdedeklara na ako ay tagapagmana ng Diyos at kamanang-mana ni Kristo ayon sa Roma 8:17. Ako ay nagdedeklara na ako ay bagong nilalang kay Kristo, na ang dating mga bagay ay lumipas na at ang lahat ay naging bago na, ayon sa 1 Corinto 5:17. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay may kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ayon sa Gawa 1:8. Ako ay nagdedeklara na ako ay may kakayahan na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristong nagpapalakas sa akin ayon sa Filipos 4:13. Ako ay nagdedeklara na hindi ako nabigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng mahinahon na pag-iisip ayon sa 2 Timoteo 1:7. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay pinagpala ng Diyos ng lahat ng mga espiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo ayon sa Efeso 1:3. Ako ay nagdedeklara na ang Diyos ay tutupad sa lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian ayon sa Filipos 4:19. Ako ay nagdedeklara na ako ay may sagana at kasaganaan at hindi kakulangan ayon sa Juan 10:10 na nagsasabi na ang Panginoon ay dumating upang ako ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng mas sagana. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay protektado ng Diyos mula sa lahat ng kapahamakan ayon sa awit 91:10-11.
Ako ay nagdedeklara na walang sandata laban sa akin ay magtatagumpay ayon sa Isaiah 54:17. Ako ay nagdedeklara na ang Diyos ay aking kanlungan at matibay na kuta ayon sa awit 18:2. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay mayroon ng malugang kalusugan, na ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu ayon sa 1 Korinto 6:19. Ako ay nagdedeklara na sa pamamagitan ng mga pasa ni Kristo, ako ay pinagaling na ayon sa 1 Pedro 2:24. Ako ay nagdedeklara na ang Diyos ay nagpapanumbalik ng aking kalusugan at nagpapagaling sa akin mula sa aking mga sugat ayon sa Jeremias 30:17. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ang aking pamilya ay pinagpapala ng Diyos, na kami ay nag-aalaga sa isa't isa, nagmamahalan ng tunay at naglilingkod sa Panginoon ng buong puso. Ako ay nagdedeklara na ang aking tahanan ay itinayo sa ibabaw ng bato na si Kristo. At kahit ano pang mga bagyo ng buhay ang dumating, hindi kami mawawasak. Ayon sa Mateo 7:20p. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay tagumpay sa lahat ng aking mga gawain dahil ang Diyos ay nasa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Ako ay nagdedeklara na lahat ng aking mga landas ay matutuwid, lahat ng aking mga gawain ay magtatagumpay, at lahat ng aking mga plano ay matutuloy ayon sa Kawikaan 16:3 na nagsasabi, "Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga plano ay matatatag." Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ako ay may karunungang mula sa itaas, na dalisay, mapayapa, mahinahon, madaling sundin, puno ng awa at ng mabubuting bunga ayon sa Santiago 3:17. Ako ay nagdedeklara na kung may kulang ako sa karunungan, ako ay humingi sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng bukas palad at walang pagsumbat, at ibibigay niya sa akin ayon sa Santiago 1:9. Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ang aking mga panalangin ay naririnig ng Diyos, na ang kanyang mga tainga ay bukas sa aking mga daing, at na siya ay sumasagot sa akin sa tamang panahon ayon sa Juan 5:15 na nagsasabi, "At ito ang pagtitiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung humingi tayo ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, siya ay nakikinig sa atin. At kung alam natin na siya ay nakikinig sa atin sa anumang ating hinihingi, alam natin na mayroon tayo ng mga kahilingan na ating hinihingi sa Kanya." Ako ay nagdedeklara ngayong umaga na ang araw na ito ay araw ng mga himala, ng mga pagpapala at ng mga tagumpay. Ako ay nagdedeklara na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay ayon sa awit 27:13. Ako ay nagdedeklara na ang mga pintuan na nagsara ay bubuksan, ang mga paraan na nagsara ay bubuksan, at ang imposible ay magiging posible sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, salamat sa lahat ng mga deklarasyong ito. Salamat dahil ang iyong salita ay totoo, maaasahan at hindi nagbabago. Salamat dahil ang lahat ng mga pangakong ito ay para sa akin at sa lahat ng mga sumasampalataya sa iyo. Ngayong umaga, ako ay tumitindig sa mga pangakong ito at nananalig na ang lahat ay matutupad sa aking buhay sa tamang panahon. Panginoon, habang ako ay naghahanda ng tapusin ang panalangin na ito, nais kong ilaan ang araw na ito sa iyo. Panginoon, mula ngayon hanggang sa gabi, nais ko na ikaw ang mamuno sa akin. Sa bawat gawain na aking gagawin, nais ko na ikaw ay kasama ko, gumagabay sa akin at tinutulungan ako. Sa bawat tao na aking makakasalamuha, nais ko na ipakita ko ang iyong pagmamahal, ang iyong kabaitan at ang iyong biyaya. Sa bawat desisyon na aking gagawin, nais ko na sundin ko ang iyong kalooban, ang iyong payo at ang iyong direksyon. Panginoon, ako ay sumusumpa sa iyo ang aking mga mata na makita lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Ako ay sumusumpa sa iyo ang aking mga tainga na makinig lamang sa mga bagay na nakakapagpalakas ng aking pananampalataya.
Ako ay sumusumpa sa iyo ang aking bibig na magsalita lamang ng mga salitang may biyaya, may pagpapala at may kabutihan. Ako ay sumusumpa sa iyo ang aking mga kamay na gamitin lamang sa mga gawang banal at nakalulugod sa iyo. Ako ay sumusumpa sa iyo ang aking mga paa na maglakad lamang sa mga landas ng katuwiran at ng kabanalan. At ako ay sumusumpa sa iyo ang aking isipan na mag-isip lamang ng mga bagay na totoo, mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, mga bagay na dalisay, mga bagay na kaibig-ibig, at mga bagay na may mabuting ulat ayon sa Filipos 4:8. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na ang iyong presensya ay manatili sa akin buong araw. Huwag mo akong iwanan kahit sa sandali. Huwag mo akong hayaan na makalimot sa iyo o maging busy sa mga bagay ng mundo na nakakalimot na ang pinakaimportante ay ang aking relasyon sa iyo. Paalalahanin mo ako, Panginoon, na sa gitna ng lahat ng aking mga gawain, dapat akong tumigil sandali, magpasalamat sa iyo at alalahanin na lahat ng mga tagumpay at mga pagpapalang natatanggap ko ay nagmumula sa iyo. Panginoon, hinihiling ko rin sa iyo na bigyan mo ako ng mga oportunidad ngayong araw upang maging instrumento ng iyong pagpapala sa iba. Gamitin mo ako upang magdala ng ngiti sa mukha ng isang malungkot na tao. Gamitin mo ako upang magdala ng pag-asa sa puso ng isang taong walang pag-asa. Gamitin mo ako upang magbahagi ng iyong magandang balita sa isang taong hindi pa nakikilala ang iyong pangalan. Panginoon, huwag mo akong hayaan na mabuhay para sa aking sarili lamang, kundi para sa iba at para sa iyo. Panginoon, salamat sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa, sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa, at sa lahat ng mga bagay na iyong gagawin pa. Salamat dahil ikaw ay tapat, maaasahan at hindi nagbabago. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, ang iyong awa ay walang katapusan, at ang iyong biyaya ay sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ngayong umaga ako ay umaalis na may buong pagtitiwala na ikaw ay kasama ko, na ikaw ay gumagawa para sa akin, at na ikaw ay magdala ng mga himala sa aking buhay na lampas pa sa aking inaasahan. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo, Amen at Amen. Mga kapatid, salamat sa pakikinig sa panalangin na ito ngayong umaga. Naway ang Diyos ay magpahayag ng kanyang mga pagpapala sa inyong buhay, magbukas ng mga pintuan ng oportunidad, at magdala ng mga himala na matagal ninyong hinihintay. Huwag kayong bibitiw sa pananampalataya, huwag kayong susuko sa pananalangin, dahil ang Diyos ay tapat at Siya ay tutupad sa lahat ng kanyang mga pangako sa inyong buhay. Kung nabiyayaan kayo ng panalangin na ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi sa amin kung paano kayo naging blessed. Ang inyong mga testimonya ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba at nagpapalakas ng aming pananampalataya. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pang mga panalangin at mensahe na magbibigay ng pag-asa at lakas sa inyong buhay. Muli, salamat sa inyong panahon at sa inyong pananampalataya. Naway ang Diyos ay magpatuloy na magpala sa inyo, protektahan kayo at gabayan kayo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili kayong malakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Paalam at pagpalain nawa kayo ng Diyos.